June 29, 2026 ay isa na namang krimen ang gumimbal sa mga mamamayan ng Zamboanga del Sur, lalo na nga sa mga residente ng Barangay Litapan sa bayan ng Josefina, kung saan 4 na miyembro ng pamilya ang natagpuang wala ng buhay sa loob ng kanilang tinitirhan sa nasabing lugar. Ang mga biktima ay kapwa nagtamo ng mga malalalim na saksak at sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan, lalo na sa bahagi ng kanilang tiyan, sikmura at tagiliran. Ano ang nangyari sa kanila at sino kaya ang salarin? June 29, 2026 ng umaga, nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan ng Josefina Municipal Police Station. Ganon din ang tanggapan ng 53rd Infantry Battalion na malapit lang sa area. Base sa natanggap nilang tawag, ay may natagpo ang wala ng buhay na mga katawan sa isang bahay sa liblib na lugar na nasasakupan ng Purok 5, Barangay Litapan, Josefina, Zamboanga del Sur. Baga sumapit ang alas 8 ng umaga ng nasabing araw, ay magkakasunod na dumating ang grupo ng Josefina Municipal Police Officers, tauhan ng Scene of the Crime Operatives, ganon din ang mga tauhan ng 53rd Infantry Battalion sa lugar. Itinuro sila ng mga residente sa bahay na nasa gilid ng isang burol, na didingdingan ito ng luma at marupok ng sawali at nabubungbungan ng yero. Di pa man nakakapasok sa loob ng bahay ay tanaw na ang nakalabas na kamay ng isa sa mga biktima sa butas sa gilid ng dingding ng bahay. Pagpasok nila sa loob ay doon na sumalubong sa kanila ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga biktima. Una na nilang nakita ang katawan ng ilaw ng tahanan na si Arlene Fernando Malte. Nakasuot ito ng kulay asul na jacket at kulay pink na printed pajama. Nakahanto sa isa sa higang biktima at nakalabas ang bahagi ng pulso at mga daliri sa butas ng dingding. Pagpasok nila sa isa pang silid, ay doon naman nila nakita ang 3 magkakapatid. Ang 15 years old na si Nashel, ang 13 years old na si In, at ang 12 years old na si Arnel. Ang 2 dalaga ay nakahandusay sa sahig samantalang si Arnel naman ay nakadapa at hindi na nitong nagawang mabitawan ang hawak nitong lapis habang may sinusulat sa kanyang notebook. Tulad ng kanilang ina, ang 3 magkakapatid ay kapwa nagtamo din ng mga malalalim na saksak sa iba't ibang bahagi ng kanilang mga katawan. Ano ang nangyari sa mag-iina at bakit kaya nila sinapit ang karumal-dumal na katapusan? Ang pamilya Dumalte ay kilala sa Barangay Litapan, Josefina, Zamboanga del Sur. Sa lugar na din nagkakilala si Arlene Fernan at ang ama ng mga biktima na si Nino Dumalte. Nang ikasalang dalawa ay binayayaan sila ng 4 na mga anak. Simple lamang ang buhay sa Josefina at ang karaniwang ikinabubuhay ng mga tao doon ay ang pagsasaka. Ayon sa mga nakakakilala sa pamilya ay simple at tahimik lamang ang mga ito, hanggang sa magsimula na ang pag-aaway ng mag-asawa at kalimitan ng dahilan ay ang pagkagipit sa pera. Hanggang sa tuluyan na nga maghiwalay ang mag-asawa. Nang maghiwalay ay lumuwas si Nino sa Maynila para magtrabaho at matustusan ang pag-aaral ng 4 na anak. Samantalang si Arlene naman ay nagsilbing barangay health worker sa kanilang barangay. Nang maghiwalay ang mag-asawa ay tumira ang mag-iina sa isang lumang shelter na pagmamay-ari ng Interfaith Academy Foundation Incorporated sa Purok 5. Ang nasabing facility ay luma na at abandonado kaya naman pinayagan na tumira doon ang mag-iina. Ang lugar ay nasa ibabaw ng isang maliit na burol at napapaligiran ng malalawak na taniman at kagubatan. Noong una, ayon sa lola ng mga bata na ina ng kanilang ama ay inalok nito ang mag-iina na sa kanila na manirahan. Kahit pa nga naghiwalay na ang dalawa, subalit naging matigas si Arlene at mas ninais na tumira sa shelter kasama ang 3 anak, samantalang nanatili naman sa kanyang lola ang panganay na lalaki. June 27, 2026, araw ng Sabado, huling nakitang buhay ang magkakapatid. Nagpunta pa umano ang mga ito sa bahay ng kanilang lola at kumonekta sa piso wifi machine doon. Pagsapit ng alas 8 ng gabi ay nagpaalam na ang dalawa na umuwi. Samantala ng araw din na iyon ay nagawa pang umikot ni Arlene sa kanilang barangay at nangolekta ng contributions.
Lunes ng umaga, June 29, 2026, na bandang 6:45 ng umaga, nang mapagawi si Barangay Councilor Alejo Indangan sa area. Pupuntahan niya sana ang kanyang kalabaw nang mapadaan siya sa gilid ng bahay na tinitirhan ng mag-iina at doon niya nakita ang nakalabas na kamay sa dingding ng bahay. May mga dugo ito at sugat kaya naman agad siyang tumawag ng tulong. Nang silipin nila ang loob ng bahay ay doon nila nalaman na hindi lamang iisa ang biktima dahil duguan at wala na ding buhay ang 3 pang mga anak nito. Bagamat nawawala ang ilan sa mahahalagang gamit ng mga biktima gaya ng mga cellphones, ay isinantabi ng mga pulis ang pagnanakaw bilang motibo sa krimen. Kilala kasi na walang pera at walang masyadong kagamitan ang mag-anak. Maliban dito, base sa tinamong sugat ng mga biktima ay masasabing kung sino man ang gumawa ng pagpatay ay may matinding galit sa mag-iina. Sa tingin po namin, sa best sa investigation namin, kumbaga hindi mo naman siguro pag nakawan kasi yung parang lifestyle na hindi nakatira lang nga sila sa temporary shelter. Actually, yung bahay na tinitirahan po nila, ma'am, hindi po yun bahay talaga nila. Kasi natin na pag nanakawan, wala pong valuables or walang big amount or pira. Mayroon talagang galit, tinding galit or grudges, something. Pero may nawala pong mga personal na gamit yung biktima, yung mother at saka yung 15 years old, nawala po yung cellphone nila. Parang mga 2 cellphone po ang hinanap namin na hindi namin malukit doon sa crime scene po. Hindi mo kita na ako ng picture pero dili mo po sa 5 to 7 stab wounds. Patal yun. Patal lang na mga area na medyo siguro nang laban ang mga biktima. Ang bawat isa ay nagtamo ng hindi bababa sa 5 hanggang 7 mga saksak sa kanilang mga tagiliran. Nagpapakita na sinigurado ng salarin na hindi na ang mga ito mabubuhay. Ang 42 years old na si Arlene ay nakitaan ng mga sugat at hiwa sa kanyang mga kamay. Malinaw na sinyales ng mga defense wounds, kaya naman posible na nagawa pa nitong makapanlaban bago ito napatay. Posible din na una nitong pinatay ang magkakapatid sa silid dahil sa hindi na nagawa ng mga ito na lumaban. Sa katunayan, nang makita ang katawan ni Arnel ay hawak pa nito ang kanyang lapis habang nagsusulat sa kanyang notebook. Matapos mapatay ang 3 ay dito nito pinuntahan ang 42 years old na si Arlene na nagawa pang manlaban dahil sa nagkalat na mga gamit sa silid. Isolated at malayo ang kapitbahay ng mga biktima kaya naman walang nakapansin o nakarinig sa maaaring sigaw o komosyon nang maganap ang krimen. Ayon sa initial investigation ay maaaring naganap ang pagpatay noong Sabado ng gabi, June 27, 2026 at natagpuan lamang ang mga katawan araw na ng Lunes, June 29, 2026. Sa panayam ng mga investigador sa mga kamag-anak ng mga biktima ay isang lalaki ang nakaagaw ng kanilang atensyon. Ito ay ang karelasyon ng 42 years old na si Arlene. Ayon sa lola ng mga biktima ay matagal ng karelasyon ng kanyang manugang ang nasabing lalaki. Subalit ayaw ng mga anak ni Arlene dito. Hindi magkasundo ang mga anak ni Arlene at ang suspect. Malimit kasi nitong awayin ng kanilang ina at umuwi lamang ito sa kanilang bahay kung kailan ito gusto. May mga testigo din na nagsabing nakita nila ang suspect sa lugar bago ang krimen. Dahil dito ay agad na hinanap ng mga pulis ang lalaki, subalit hindi na nila ito matagpuan. Kaya naman ay tinuring nila itong primary suspect. Sa kasalukuyan ay patuloy ang ginagawang manhunt operation ng mga pulis sa suspect na maaaring mahaharap sa 4 na bilang ng pagpatay. Ang nakikitang motibo ng PNP ay maaaring nais na makipaghiwalay ng biktimang si Arlene sa suspect na hindi makasundo ng kanyang mga anak. Sa ngayon ay nasa kanilang tirahan na ang 4 na biktima. Ganun na lamang ang panghihinayang ng mga guro ng Litapan Integrated School sa pagkawala ng 3 magkakapatid. Kilala kasi ang 3 sa kanilang husay sa pag-aaral. Sa katunayan, si Nachelle ay SSLG president ng school, samantalang ang kapatid nitong si NN naman ang treasurer. Kapwa mahuhusay sa klase ang 3, aktibo sa mga school activities at sadyang maraming kaibigan.
Mataas din ang pangarap ng magkapatid na Noshel at NN. Lagi nilang sinasabi na gagawin nila ang lahat para makatapos ng pag-aaral at maiahon ang kanilang pamilya sa kahirapan. Maayos din ang relasyon ng magkakapatid sa kanilang ama. Sa katunayan ay palagi itong nagpapadala ng pera na siyang pinangtutustos nila sa pag-aaral. Bagamat dalaga na ay naghihiraman lamang ang magkapatid sa iisang cellphone. Nang ipakilala sa kanila ng kanilang inang suspect ay matindi na ang pagtutol ng magkapatid dito. Umaasa kasi sila na darating ang araw at magkakaayos pa ang kanilang ama at ina. Buti na lamang ang panganay ay nanatili sa puder ng kanyang mga lola. Kung hindi ay maaaring pati ito ay nadamay din sa pagpatay. Panawagan niya ay sana sumuko na ang suspect at pagbayaran nito ang ginawang pagpaslang sa kanyang ina at mga kapatid.